Good afternoon or good day sa lahat. Ah, Kahapon medyo nagkaroon tayo ng problema kaya dito sa mga scammer na ito, no? Gusto ko lang bigyan kayo ng awareness patungkol dito dahil hindi talaga basta-basta na mag-link tayo ng ating mga account or bank account details sa ating mga online yung sa online platforms na katulad sa Facebook. Okay, kasi ang ginagawa ko kasi minsan nagbo-post ako doon sa aking page para syempre makarami tayo ng kahit paano ng like or makarating sa maraming mga kababayan natin yung mga post namin sa page namin sa C5 Training Center. Ngayon, nag-try ako na mag-post ng isang post ko at nag-successful naman ito. Okay naman yung lahat. Then, after ko nakapag-post naman, mayroon pumasok na notification doon sa Facebook ko at i-click ko ito na akala ko officially from Facebook talaga ang notification na yon. Hindi ko talaga akalain na scammer yon yung notification na yon or na link na yon. Doon ko nakita siya sa Facebook notification. Then pag-click ko, mamaya-maya may nakita akong notification na ito, ilagay ko daw ito kung makikita nyo sa video ko. Sa unahan, may nakalagay na 7147. Hindi ko akalain na scammer na pala ito ang may gumagawa na pala na doon sa online ko. Then wala naman akong ginalaw. Hindi ko alam kung bakit nag-successful pa rin ang ginawa ng scammer at naipasok niya yung 7147. Then after a while, nung Wednesday around 12:58 PM, mayroon ako natanggap na notification doon sa aking STC Bank or STC Pay. No, hindi ko alam na mayroon transaction na 67.47 na hindi ko alam, nagulat ako. Sabi ko, siguro dahil baka siguro itong binost ko. Then after a while, mayroon na naman ako natanggap na 9.43. Tapos after that, mayroon na naman 10.61 reals. Hindi ko lang pinansin kasi nga baka naman ito yung binost ko nga. No, okay lang 'yon kasi talaga may bayad naman talaga eh. Pero the next notification sa STC Pay account ko nung Wednesday 4:18 PM, sunod-sunod na yung notification. May 11.79, may 12.97, 15.32, 17.68. So naalarma na ako ngayon na bakit may mga notification na ganito nagdideduct sa STC account ko, STC Pay account ko. Bakit may nagdideduct? Ang ginawa ko, nag-report ako kay Meta or sa Facebook doon sa help and support. Pero ang tagal nila mag-respond, wala talaga nangyari. No, wala talaga. Hindi sila nag-reply sa akin. Then, nung kahapon, Thursday, 2:00 ng madaling araw, nung nagising ako, biglang may pumasok na notification na naman, another reduction na naman. 110.57 dito real US dollar. Then, nalungkot ng sobra kasi hindi ko alam kung bakit may ganito. At bakit nag-report ako, hindi pa rin ito na-i-stop. Then, ito na yon. Meron na naman, pagdating naman ng 6:14 AM, kahapon, meron na naman 75 US dollar. Tapos, mayroon 319.2 real. Then, ang pinakamasaklap, nag-deduct sila uli ng 891.5 reals. Ang kagandahan, makikita nyo dito, insufficient balance, no? Ang kagandahan, dahil naaalarma na nga ako, imagine nyo, 319 yung huling transaction or $75 na nag-successful siya. Transfer ko agad yung pera ko na natitira sa STC ko kasi may laman ang STC Pay ko na medyo, ko yun may paglalaanan ako ng pera sana na yun, ipatransfer ko sa Pilipinas. Medyo malaki-laki na pera, na-alarma ko, transfer ko agad to sa Pilipinas. So, sabi ko, bakit? Ano nangyayari? Ayoko na maubos yung laman ng STC Pay account ko. So, ginawa ko agad-agad ko ng transfer nung kahapon, ng alas 6 ng umaga or alas 7.
After pala nitong $75, transfer agad ang natitirang pera sa STC Pay account ko. Then after that, dahil i-transfer ko na nga ba, mayroon na naman notification si Facebook or yung aking account. 319, ang kagandahan, ayan, naglagay na dyan, insufficient balance. Tapos next na naman, nagdideduct na naman sila. Insufficient balance 891. Imagine niyo kung hindi ko ito na i-transfer ang pera ko, lahat ng pera ko ubos. Okay, then after that, si scammer, nag-try na naman silang mag-notify sa akin ng one-time password. Ayan, buti na lang, wala nang laman, naging amount US dollar zero. Wala na silang nakuha dyan. Then, inireport ko siya kahapon habang papunta ako ng airport sa STC Pay ko. Sabi ko, ano nangyayari? Wala naman akong transaction sa Facebook na ganyan. Mayroon akong binost sa Facebook, sabi ko sa STC Pay, good for 3 days lang yon at ang cost noon ay nasa 100 reals lang dapat ang 3 days na yun ang posting ko No, baka pwedeng patulong at agad naman nila ako binigyan ng magandang resulta. Ang sabi ng STC Pay na i-blinak ko na yung account ko, dinilit na nila agad ang STC Pay account ko at mag-antay lang daw ako ng mga 5 working days para bumalik uli ang STC Pay account ko, no? Then after that, nagsabi sila na mababalik naman daw, inshallah. Maibabalik naman daw yung pera kasi around 4,000 reals yan Mayroon din kasing deduction doon sa unahan pa ng aking notification sa STC Pay account. Hindi ko na pinakita dito sa aking video. Pero mula pa nung nakaraan 3 days ago, mayroon na talagang deduction na hindi ko na talaga pinapansin. Pero total, ang na-deduct sa akin ni scammer kahapon sa account ko ay around 4,000 reals. Na ang sabi naman ni STC Pay Bank, maibabalik daw ito after 45 days. Inshallah, maibalik nga ito. Makikita nyo, nandyan, nag-open ako ng ticket. At pag nag-follow up ako, nandyan yung ticket number. At ang masaklap nito, hindi pa agad nila na delete ang aking account sa STC Pay. Kaya kung makikita nyo itong last transaction, decline transaction due to invalid card. So nag-try na naman si scammer na mag-transact doon sa STC Pay account ko. No, nag-try na naman siya Ngayon, ang nangyari sa kanya, pahiya siya ngayon kasi na-decline na nga. Kasi mukhang na i-block na agad ni STC Pay yung account ko. Yun palang pagkakaintindi ko sa dulo. Na-i-block na STC Pay Bank. Kaya hindi na nag-successful yung last transaction ni scammer. Kaya nag-decline siya. Kaya paalala lang po sa lahat ng aking mga kababayan na mag-iingat po tayo sa mga pag-click ng mga link dyan sa ating mga notification. Either sa Facebook, sa email natin, o kahit dyan sa mga text messages. Dapat maingat tayo, huwag tayong basta-basta mag-click. Kasi ako, kaya naman ako nakapag-click dahil akala ko si Facebook talaga. Si Facebook, si Meta. Yung pala, nung tinanong ko si STC Pay Bank, sabi nila, hindi daw Facebook, kundi Facebook ang kumpanya na naka-record daw sa kanila. Facebook, imagine niyo, parehas talaga, nagkamali lang sa dulo ay naging back, hindi naging book. Okay, ingat po tayo sa lahat ng ating mga kabayan. Maraming salamat po. Paki-share na lang po itong video para magkaroon din po ng awareness ang iba nating mga kabayan. Thank you.